sa Department of Environment and Natural Resources, sadya raw madaling bahain ang bayan ng New Bataan sa Compostela Valley. Dagdag pang problema ang small-scale mining at illegal logging sa naturang lugar. At babala nila, posibleng maulit ang trahedya roon kung patuloy na titirahan ang lugar. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Asa kutob ang tubig? Uy, kadako sa tubig. Kailangan na dito, oh. Pagkataon-taon, dito na ang tubig. Rumaragas ang tubig na biglang bumaba mula sa bundok. Yan ang narinig na kwento mula sa ilang nakaligtas sa flash flood na kumitil sa maraming buhay sa New Bataan, Compostela Valley. Ayon sa DENR, pwede pang maulit ito kung patuloy na titirhan ng tao ang mga lugar sa bansa na landslide at flash flood prone. Sa geohazard map ng Compostela Valley halimbawa, makikita ang munisipalidad ng New Bataan na kulay violet sa mapa. Ibig sabihin, highly susceptible to flooding o laging binabaha. Napapaligiran naman ito ng kulay pula na palatandaan ng mga lugar na delikado sa landslide. 2006 pa natapos ang geohazard map. Pero nakalulungkot na humagupit ang Bagyong Pablo, marami pa ring buhay na nawala sa New Bataan. Hindi naman risky ito, poblasyon ito eh. Matagal na ito, andyan yung munisipyo. May mga risk area tayo doon sa bukid. Itong gumuho na sobrang laki ng volume ng tubig, hindi natin inasahan. May spekulasyon, sabi nila Buhawi, may spekulasyon din na doon sa bukid mayroong pan of water, na doon yung waterfalls, bumigay. Sa larawang ito mula sa DENR nakuha matapos ang Bagyong Pablo, makikitang binura ng kalikasan ang Andap Barangay Hall, Barangay Gym at mga bahay na dating nakatayo rito. Ang dating highway halos hindi makita. Umiba rin daw ng direksyon ng batis. Since matatarik yung watershed niya, ang bulusok ng tubig mabilis. So pag tumama siya, kaya pag nakita mo yung mga pictures dyan, dati-dati mayroong barangay hall, mayroong pang barangay gym, may mga settlements, lahat yun na wipe out. Ayon sa DENR, sira na rin ang bundok sa Compostela Valley dahil sa illegal loggers. Patuloy daw kasi ang pagputol ng mga puno sa probinsya sa kabila ng total log ban na pinatupad ng pamahalaan noong February 2011. Bago ang log ban, makikita sa mapang ito ang mga tuldok na kulay pula na itinuturing na illegal logging hotspots. Ngayong may log ban, marami na ang nabawas. Pero ang Compostela Valley, markado ng pula dahil sa patuloy na illegal logging. Mayroon tayong 197 illegal logging hotspots sa buong Pilipinas. After the total logging ban, it's down to 31. Nasaan yung 31 na yon? 80% of that 31 remaining municipalities andun sa Caraga at nandoon sa Compostela in Region 11. Hindi na rin maganda ang kalagayan ng bundok sa Compostela Valley dahil sa dami ng small-scale mining. Sa buong Pilipinas, ang nire-regulate namin na mining is only 33 operations. Diyan sa lugar na yan, walang mining kaming inapprove sa lugar na yan. Wala, ni isa. Dahil iba na ang mundo ngayon, malaking tulong daw kung magiging alerto ang mga Pilipino para siguruhing ligtas ang kanilang pamilya kapag may bagyo. Ito na yung epekto ng climate change sa atin. So, pag binigyan po kayo ng warning, pwedeng pakiusap po namin paniwalaan na ninyo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.